Hello mga friendship. Ito na naman po ako. Tatalakay na naman po tayo ng mga ayon sa kasulatan ng Bible. Ito po yung mga inihula po natin Panginoong Yesus sa panahon po natin ng kaganapan ay nakikita at nangyayari. Pero bago po yan, shoutout muna po dito sa mga followers ko ulit. Kala Mr. Adolfo Pantilla at kay Alfred Gardner. Yan po yung mga wala sawa na sumusubaybay po sa atin sa araw-araw. Kaya, tsaka din po sa mga nagkakaroon ng views po ang aking po mga pahayag sa Bible ngayon. Mga friendship, isang views nga lang o dalawa nalulugod na ang Diyos na nakapagpatotoo tayo sa kanyang mga kasulatan na binigay niya sa mga tao sa panahon natin ngayon. Ayan. Sa panahon po natin ngayon, gaya po ng tinalakay ko na baka tayo nalilinlang sa mga gawain na nalilibang tayo ay hindi natin namamalayan gaya po nung tinalakay ko po noon. Ito po yon. Sa panahon po ngayon na maunlad po ang mundo, so ang technology, andyan na po lahat. Ang mga bagay na nakikita natin, mga digital, ayan po yan, mga friendship. Ang mga tao ngayon di magkandamayaw sa mga kagalakan, sa kasiyahan. Yan. Para bang iba nagpapatayo pa ng mga gusaling ang tataas, mga building, mga mansion, bumibili ng mga sasakyan, na kung tutusin lahat po maaaring nasa kanila na. Yan, patayo po sila mga negosyo, yung mga bagay po na talagang pagkakakitaan, although hindi naman po masama yun mga friendship. Yan. Kaya po ng na meron pa silang mga bagay na talaga nakalulugod kung minsan sa sarap ng buhay. Ayan. Basta lalo masamang maging mayaman kung nabibili mo lahat ang gusto mo. Wala naman po ron. Kaya nga lang po, lagi ko natin sinasabi, laging maging timbang sa lahat ng bagay. Yan. Yan po yan. Kaya po, maluwag po tayo ngayon sa mga technology, lahat instant, lahat po yan. Sa mga kalayawan ng tao, ayan po. Pero ang tayo tatanungin ang mundo ba walang katapusan? Lahat po ba ng bagay iiral at hindi na mangyayari? Ang lahat ay matatapos. Ayan po. So bago po natin talakayin, nung tinanong po ang ating Panginoong Hesus, mga 2,000 mahigit na taon ngayon, yung mga apostol po, nagtanong sila. Sabi niya, Guro, bigyan mo kami ng palatandaan ng katapusan ng sanlibutan. Yung pong kawakasan ng lupa, ang tinatanong ng mga apostol. Yan. So, binabanggit po doon. Ngayon, para makita ko po sa inyong proven, baka sabihin nyo naman o maisip ng iba na isip ko lang yan, mabuti pong sumangguni tayo sa Bible. Ayan po natin na si Jesus na magsabi sa mga huling araw. Ayan. At ang katapusan, ang kawakasan ng lupa. Ayan. Ito ba, gano'n pa kalapit o gano'n pa katagal? Ayan po. Ito po. Dito po sa Bible na po, tinutukoy ko. Dito po sa Mateo 24. Tandaan po nyo, no? Mateo 24. Ayan po. Ayan. Ayan. Tinanong po ang ating Panginoong Yesus tungkol po sa kung kailan magwawakas ang lupa.
Ayan. Binanggit po dito sa Mateo 24, 3, ang sinabi po dito, samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, sinabi po diyan, pagsilapit sa kanya mga alagad at nagsisipagsabi na, sabihin mo sa amin ng kailan mangyayari mga bagay na ito, at ano magiging tanda na iyong pagparito at ang katapusan ng sanglibutan. Sa ibang salin po ng Bible, katapusan ng mundo, ibig sabihin kawakasan ng lupa. Sa talatang 4 po, tinutukoy po rito ni Jesus yung mga palatandaan na sinasagot niya yung mga apostol. Nagbigay po siya ng mga tanda. Ito po. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng ninuman. Ayan, may magliligaw pala. At sa 5 po, binanggit po niya doon na sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayan. Tandaan po ninyo, no? Marami po sa kanyang pangalan ang magsisiparito at ililigaw ang marami. Ayan po ang pangalawa po sa kanyang mga hula. Ayan. Ayan. At makakalikay ng mga alingango, mga digmaan, ingatan nyo huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dapat hindi pang wakas. So, kailangan palang magyera talaga. Kailangan palang magdigmaan, magkagulo, magyera. At pag tayo maglumihanan, sabihin po nun, huwag tayong parang matakot, matense. Kasi tinatukoy po rito, magkagera man magkagera, hindi pa darating ang wakas. Iba pong gera to eh. Yan. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Ayan. At pagkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom daw po yan. Dula po natin Panginoon Jesus sa kanyang pagparito at katapusan po ng sanlibutan. Ayan. Tatapat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Tandaan po ninyo, no? Kahirapan. Ayan. Umpisa po ng kahirapan. Ayan. Ayan. Ayan, ito po ngayon. At kung magkagayo, bibigay kayo sa kapigatian, yung po itong tribulation, at kayo papatayin at kayo papuputan lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ayan, medyo malalim po yun, ano? At kung ngayon marami ang mga titisod at magagulo lang sa isa't isa. At pagkakapuotan ng bawat isa. Sa 11 po, magsisibangon ng maraming bulaang propeta. Ayan. At kanilang ililigaw ang marami. So marami po palang liligaw ng mga bulaang propeta. Ayan po. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayan. Pero binanggit po sa 30 na datapat ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Yan po yung tinutukoy po rito sa 13. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuon lahat ng mga bagay at bansa kung magkakay darating ang wakas. Ayan, ba? Ipangangaral po ang ebanghelyo ng kaharian at may darating po palang kawakasan dito po sa 14. Ayan. Tapos ito po pa, no? Ayan. At ang nasa bubungan ay wag lang bumaba upang maglabas ng mga bagay sa kanyang mga bahay. Ayan. Ayan. Ayan po yan. Ano? Ito pa po sa 21. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kabagitean na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ayan. At malibang paikli ng mga araw sa iyong yon, wala lamang makakaligtas. Dapat dahil sa mga hirang ay paikli na ang mga araw. Ayan po. Sa 21 po yon. Dito po sa 22 po yun. Sa 23 po, magkagayoy, kung may nagsabi sa inyo sino man
tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag po kayong paniniwala. Sa ibang verse po pa, huwag niyong paniwalaan, ano? Yan. Sapagkat may magsisiligaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at gagawa ng mga tanda ng kababalaghan. At ano pa ililigaw ang marami at maaari. Pati ang manghirang. Yan. May lalabas daw po ito mga bulaang Kristo at bulaang mga propeta at ililigaw ang mga hirang. Yan. Narito, pinagpauna ko na sa inyo at sinabi sa inyo. Ayan po. Ayan. Kaya kung kaysa inyo kanilang sabihin, narito ang Kristo, siya'y nasa ilang, huwag kayo magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag niyong paniniwalaan. Ayan. Ayan. Sapagkat gaya ng kidlat, na kumikidlat sa silanganan, nakikita hanggang sa kasunluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayan. Ayan po. Dito po sa bahagi pa rin ng 24, ayan. Ayan. Ayan, ito po. At sabi po doon, sa mga araw na yon, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi na magbibigay ng kanyang liwanag. At mga ngalaglag ang mga bituin mula sa langit, magsisimangatan ang pangatang kapangyarihan sa lupa. Ayan. At kung magkagay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagay magsisitagoy lahat ng angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasaalapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ayan. Ayan. At pinabanggit po rito, no? Gayon din naman kayo, kapag tao tayo, kapag nakakita na natin ang lahat ng mga bagay nito, talastasin natin na nasa mga pintuan na nga. Si Jesus po tinutukoy rito. Ayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ayan. At tapat ang langit at lupa ay lilipas, at tapat ang aking salita ay hindi lilipas. Ngunit, sinabi po rito, tungkol sa mga araw at oras, walang nakakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, so, si Jesus po yun, kundi ang ama lamang. Yung pong kawakasan po ng lupa ay wala pong makakaalam kahit ang anghel, kahit po ating Panginoong si Kristo. At ang kanyang ama lamang po ang nakakaalam niya. Ayan. At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayan, sapagkat gaya ng araw, bago sila nagkagunaw, sila nagsisikayan, nagsisiinom, at nagsisipangasawa at pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ayan po yan. At hindi nalalaman hanggang sa dumating ang pagkagunaw at silang lahat ay nalipol. Ayan po. Ayan. Kaya sabi po dito, kaya nga po kayo'y magsihanda na, sapagkat paririto anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Darating po siyang parang magnanakaw eh. Kaya, sabi, mapalad yung alipin kung dumarating ang kanyang Panginoon ay mararat niyang gayon ang kanyang ginagawa. Ayan. Ayan. Ito pong pinatalakay ko po sa inyo, tinatalakay natin. Dito po ito. Ito po ay kapit sa panahon natin eh. Hindi po kapit po ito sa mga unang mga Kristiyano eh. Sa panahon po natin ito. Kasi po, kung papansin po ninyo, yung mga alingaw-ngaw, digmaan, oo, noon po nagdidigmaan. Dalawang bansa lang po yon, tinutukoy. Pero po dito sa nangyari sa atin, nagkaroon po tayo ng First World War, at Second World War. World po ang tinutukoy doon. Pero sa mga unang mga digmaan, mga tribo-tribo, dalawang bansa, ito po ay panglobong digmaan na nangyari na po ito.
Ito po nahula, ayan. Pagpahanggang ngayon po, titigdig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Nakita nyo naman po itong Ukraine at saka Russia, nakita nyo po ba? Ay ngayon po, ang pagpipintong pagbubuli ng China sa atin, kung sana mangyari, baka umakay po sa matinding digmaan, hindi po yan natatapos sa ano eh. Ayan. Yan po yung mga tinutukoy. Ito po ay kapit sa panahon natin ngayon. Kung alam nyo lang, kung mababasa nyo po ito. At bilanggit po rito, at yung sa pangalan po ni Jesus, marami po talagang gagamit at gagaya sa pangalan niya. Nakita nyo naman po ngayon lahat ng reliyon. Eh, puro Kristo. Wala nang gumagamit ng reliyon ng Ama. O, di po ba? Ay, hindi ko na po babanggitin. Nakikita nyo naman, basta ang reliyon po, eh nakalagay po, Kristo. Huwag na po kayong umalib. Ayan. Kasi, pinaulan na po ni Jesus, ililigaw lang po kayo ng mga yan. Wala na po ngayong samahan na pwedeng aniban. Kaya po, sabi po, magbasa kayo ng Biblia, sarili nyong sikap, matututuan nyo lahat. Kasi, mga po to false prophet eh. Ayan. Nakita nyo naman po sila gagawa ng tanda ng kababalagan. Minsan po, ay kita nyo naman naghihiyawan, nagkakantahan, mayroong mga healing, mayroong mga tinutulak. Ayan, mga kababalaghan po eh. At ito na po ito. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. At dito sa 7 uli, kaharian sa kaharian, ito po digmaan. At magkakagutom at ilindol sa iba't ibang dako. Eh di po ba't panahon natin ngayon, tagutom na talaga? Patuloy yung inflation, pagtaas ng bilihin, pagtaas lahat ng mga produkto, makawalan ng trabaho. Marami na nagugutom, natutulog sa bangketa. Hindi po ba? Ayan po yan. Ayan. At lilindol din. Di ba kayo nagtataka ba't lumilindol? Bahagi po ng hula po yan eh. Lumilindol. Di po ba? Hindi naman lang tayo at least familiar na kayo sa lindol. Pero sabi, huwag kayong magalumihanan. Sabi kayo matakot. Tatapat hindi pa ito ang wakas. Lilindol at lilindol. Yan. Doon pong araw, lumilindol lang sa ilang bansa lang. Pero ngayon parang minsan lahat yata ng bansa ngayon nililindol. Di po ba? Wala nang lugar na hindi nililindol po ngayon eh. Ayan. Ayan. Dito po sa 12, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yung katampalasanan po yan, para po itong mabigat na parang kasalanan na gagawa ng tao. Kaya ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Marami po kasi yung mga naghihiwalay na mag-asawa, konting bagay lang, nakita nyo naman, mga kasal, mga naghihiwalay. Bisa sa konting barya lang, nagkakapatayan, sa mantinginan. So, di po ba? Kung manonood kayo ng balita, puro karahasan. Di po ba? Puro karahasan ang nakikita nyo. Yan. Kasi wala na pong pag-ibig eh. Wala na pong nagmamalasakit talaga sa kapwa eh. Wala na eh. Ayan po yan. Oh. Ito po, hula ito na ngayon po umiiral. Ayan. Tapos, at sinasabi ko nga po sa inyo, hindi naman iglesia dapat ipangaral. Wala po kung ganun sa Bible. Ito po, oh, at ipangaral, ebanghelyo ito ng kaharian, kingdom, sa buong sanlibutan, sa pagtotoo lahat ng mga bansa, kung magkakay darating ang wakas. Talaga pong magwawakas po ang lupa. Ayan. Tapos tinutukoy pa rin po dito na yung na ito po. At malibang paikli ng mga araw, wala nang makakaligtas. Tatapot dahil sa manghirang, ay paikli ng mga araw na yun. Ito po yung mga hirang na bahagi ng 144,000, tinukoy ko sa inyo, na aakyat sa langit. Kaya po pinaiksi na ng araw, baka po may talikod pa po sila yung nakalaban eh. Mawala po yung pagsang-ayon ng Diyos sa kanila. Kaya talagang sinisave na sila. Nakita niyo po, ang bilis ng panahon ngayon, ang bilis ng oras, ang bilis ng araw, ang bilis ng ikot ng mundo. Doon, napupunan niyo po yan. Dahil po yan, maliban pa ikli na mga araw. Dati po, ang tagal ng isang taon eh. Ngayon, isang taon lang, parang ilang buwan lang eh. Kung napupunan niyo. Kanina umaga, maya-maya, hapon na agad. Ang bilis po ng oras ngayon. Ito po yun, akmang-akma po sa panahon natin ito.
Ayan o. Ito po at kung magkagayon, kung may nagsabi sa inyo sino man tao, narito ang Kristo, nariyan, huwag niyo yung paniwalaan. Halimbawa, may nag-invite ko sa inyo na mag-Bible study. Ang dala po niya Kristo. Huwag po kayo sasama. Ililigaw lang po kayo. Basta sabi ni Jesus, never naggamitin ang pangalan niya sa mga panahon ngayon. Sa mga magtatayo po ng mga reliyon. Ayaw po ng ating Panginoong Jesus gamitin ang pangalan niya. Kaya kung ikaw, may reliyon ka, may nag-invite sa'yo, makita mo, Kristo pala, wag na. Hindi po angkop sa kanya, ayaw po niya, yan. Yan. Tapos nga po, yung mga bulaang propeta, yung mga pastor, ayan. Mga walang kabusugan na tinatalakay po natin. Ayan. At dito, binanggit po rito, no? Dito po yung, at sila yung nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, hanggang pumasok si Luis sa daong, hindi nila malayan, at lahat sila ay napuksa. Ganon-ganon din po yung pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Darating po siyang parang magnanakaw na hindi natin mamamalayan. Kaya po dito tinutukoy dito na manatili kayong gising sa inyong espiritual. Nagbigay kayo ng pansin. Nagbasa kayo ng Bible. Nakakapanood nga po ako ng mga content creator, magtitisti sila ng Bible. Siguro nakapost po sa Facebook ko yan, talaga sinave ko. Talaga itong mga taong to talaga. Talagang Biblia rin eh. Isa kami ng content, pero iba po yung mga turo. Iba po yung nalalaman nila sa nalalaman ko. Ayan. Pero nakakatawa naman. Di po ba? Ayan. Ngayon po, tungkol sa araw at oras, wala pong nakakaalam. Pati mga anghel, pati si Jesus, wala pong alam. Kundi Ama lamang. Ito po yan. At lilipas ang lahat ng lahi natin dito. Lahat ng mga bagay sa lupa lilipas. Pero ang kanyang salita, hindi po lilipas. Yan po yan. Yan. Kaya ano po ba ang hinihintay natin? Hindi po ba? Sa mga nagpapagawa pa ng mga mansion, dadagdag ng mga negosyo, mga ganyan, hindi kasi nila alam to eh. Kasi kung nasaan ang kanilang kayamanan, andun ang kanilang puso. Kaya sa kanila, parang lagim ito, mga gaya ng tinalakay ko, na ang Diyos, salita ba ng Diyos ay lagim o banal. Kaya sa YouTube nyo po yan mapapanood na. Kaya ito, hindi po sila nagbibigay pansin eh. At yung iba po mga reliyon, hindi po ito tinuturo. Puro pera. Puro magbigay ka siksik, liglig, umaapaw. Sila po ang naliliglig, mga pastor. Ang miyembro po nasisiksik. Tinuturo nyo po to. Hindi mo na kailangan magpayamang pastor ka eh. Hindi mo na kailangan mayroong yate, mga ari-arian. Kaya kung talagang Kristiyano ka, ito po magwawakas po ang lupa. Ihihula po ito eh. Lahat po ito natutupad ngayon sa panahon ngayon. Di po ba? Wala pong lahi o era na ito ay kumapit sa nagdaang panahon. Ngayon po ito. It's a global tribulation po ito. Yan. Hindi po pwede po ang masama ay maghari habang buhay. Kaya po ito magwawakas. Ang kawakasan ng sanlibutan. Kailangan na po maghari ating Panginoon Sos. Magbigay daan sa kaharian ay papangaral natin. Tapos panalangin natin, ang namin sa langit ka, sambay ng alam mo, dumating nawa ang kaharian mo, yung bagong langit, bagong lupa. Ayan. Nakata nyo, sobrang katampalasanan, pag-ibig na marami, lalamig. Konting bagay lang, nagpatayan. Konting bagay lang, naghiwalay. Hindi po ba? Wala na pong pag-ibig talaga eh. Wala silang pakialam kung ikaw natutulog sa bangketa, wala kang makain. Wala na pong pag-ibig. Lumamig na po eh. Ang buhay po kanya-kanya eh. Kaya yung mga sa akin lang, yung mga siguro mayayaman, mag-isip-isip kayo. Baka sayang lang pinagpagalan nyo. Ayan. Actually, sinabi nga eh, ang mahirap, nakita ang kaharian ng Diyos eh. Wala pong binanggit na mayaman po dun.
Hmm. Kaya po yan na ano, na pangalan po nito. Kaya po yan na tinutukoy sa Biblia na hindi pwedeng magwakas ang lupa. Lahat ng buwagay po ay may kawakasan. Ayan po yan. Sana po may natutunan tayo kahit saglit na oras. Ito po hindi tinuturo ng ibang reliyon. Tumutukoy lang po sila sa mga bagay na makukuha nila at bagay na ipinapangako nila sa miyembro para umunlad, sumagalang buhay. Wala na pong sumasagalang buhay ngayon. Magwawakas na po ang lupa eh. Ayan. At pangalawa, pag Kristo po ang dala, okay pa alip pag ang reliyong Kristo. Ayaw po ni Jesus. Babala po niya number 3. Sa Mateo 24:3. Ayun po, yan ang una po niyang bilanggit. Ayan. Sana po may natutunan tayo. Gaya na sinabi ko, hindi po pera ang issue rito. Hindi po ang ano po rito yung kanya-kanya po kaming content. Kahit mabagal lang po ang aking follow, ang aking mga views. Kahit 2 views lang po ang makapanood, makadinig ng mga aking pahayag na to. Kasi nasisiya na po ang Diyos. Na may nakinig sa kanyang salita. Pero maawa naman ang Diyos, marami na rin po ang views na ano sa akin. Baka 20 lang po, okay na. May malaman lang po nila yung katotohanan. Ayan. 20 views lang po, okay na sa akin. Hindi na po yan, malaking bagay na po sa akin yan. Ayan. Kaya po, gaya po ng dati, sa susunod kong tatalakayan natin, ang mga taong walang Diyos. Abangan nyo po yan. Maraming po salamat. Magandang hapon po sa inyo.